Good morning, everyone. This is Group 6, and we would tackle the globalization and religion. Here are the members of Group 6. We have Erica Andaya, Emeline Bioy, Christian Markley, and yours truly, Claire Lucero. So before we start, let's define what is religion. Ang relihiyon daw ay isang sosyo-kultural na sistema na binubuo ng mga itinalagang asal at gawi, moral, pananaw sa mundo, mga teksto, mga sagradong lugar, hula, etika o mga organisasyon na nag-uugnay sa sangkatauhan sa mga supernatural, transcendental o espiritual na elemento. Sa simpleng salita, ang relihiyon ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya sa isang Diyos o sa mga Diyos. Ito rin ay sumasalamin sa mga tradisyon, kultura at mga paniniwala ng isang lipunan. Kadalasan, ang relihiyon ay nag-aambag sa paghubog ng mga pamantayan ng asal at etika sa mga tao. At ito rin ay nagbibigay ng mga sagot sa mga malalalim na katanungan tungkol sa buhay, kamatayan at sangkatauhan. Dahil dito, ang relihiyon ay may malaking papel sa buhay ng maraming tao at sa pagbuo ng mga komunidad. Ang mga sagradong lugar, mga teksto at mga ritual ay nagsisilbing gabay at nag-uugnay sa mga tao sa kanilang pananampalataya at tumutulong sa kanila na makahanap ng kahulugan at koneksyon sa mga mataas na kapangyarihan o sa kolektibong karanasan ng tao. Para sa mga Kristiyano, ang relihiyon ay isang relasyon kay Jesus at para naman sa mga Muslim, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Para sa mga Kristiyano, ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa isang relasyon kay Jesus. Naniniwala sila na si Jesus ang anak ng Diyos at ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang pakikipag-ugnayan sa Kanya ay nagpapalalim sa kanilang espiritual na buhay at nagdadala ng pag-asa at pagmamahal. Sa pamamagitan ng mga dasal, pagsamba at pakikipag-ugnayan sa mga kapwa mananampalataya, hinahangad ng mga Kristiyano na lumago sa kanilang ugnayan kay Jesus at sundin ang kanyang mga turo. Para naman sa mga Muslim, ang Islam ay itinuturing na isang paraan ng pamumuhay. Ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay sa mga prinsipyo at batas ng Sharia, na nagbibigay ng gabay sa iba't ibang aspeto ng buhay mula sa pagsamba hanggang sa mga social at ethical na issue. Ang pagsunod sa 5 haligi ng Islam, Shahada o pananampalataya, Sala, pagdarasal, Zakat, kawang-gawa, Siyam, pag-aayuno, at Hajj, peregrinasyon, ay pangunahing bahagi ng kanilang buhay. Para sa kanila, ang Islam ay hindi lamang relihiyon, kundi isang kumpletong sistema na nagbibigay ng direksyon at kahulugan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Globalization engendering greater religious tolerance in such areas like economics, politics, and society. Ang mga relihiyon sa bawat bansa ay lumago sa aspeto ng ekonomiya na nagbigay ng mas maraming pinagkukunang yaman para sa kanilang paglalaganap ng mga paniniwala. Ang pag-unlad na ito ay humahantong sa mas malaking kakayahan ng mga relihiyon na umabot sa mas maraming tao. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang ekonomiya ang lumalago kundi pati na rin ang impluwensya at saklaw ng kanilang mga katuruan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga layunin ng mga lider ng pananampalataya sa mga estratehikong layunin ng World Bank at mga Millennium Development Goals ng UN, ang WFDD ay nagsusumikap na lumikha ng mas inklusibo at epektibong balangkas para sa mga pagsisikap sa pandaigdigang pag-unlad at sa gayon ay tinutugunan ang ilan sa mga pinakanakakapawing hamon na kinakaharap ng sangkatauhan ngayon. Ang World Faith Development Dialogue ay sumasalarawan sa isang nakikipagtulungan na diskarte sa pandaigdigang pag-unlad na kumikilala sa kahalagahan ng pananampalataya sa paghubog ng mga halaga ng lipunan
at pagkilos ng komunidad. Nakakatulong ang telebisyon na maiparating ang mga katuruan at pananampalataya ng iba't ibang relihiyon sa mas malawak na audience. Katulad ng mga channel na nakatuon sa mga gawaing pangrelihiyon ay nag-aalok ng mga palabas na nagpapalalim ng pagkakaunawa ng mga tao sa kanilang mga pananampalataya. Karaniwang naglalaman ang mga programang ito ng mga sermon, pagsamba at mga talakayan ng mga eksperto sa relihiyon. Sa ganitong paraan, ang telebisyon ay hindi lamang isang medium ng aliw, kundi nagtuturo rin ito ng mga makabuluhang aral na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. These are the trend in religion. So, meron po tayong tatlo. Una po is yung secularization. Nagre-refer to sa decreasing influence of religion in society na nag-lead sa separation of religious and secular institution. So, ang example po nito is yung declining attendance in religious services and yung pag-increase ng number of people identifying as non-religious. Then, the second one po is yung the rise of religious conservatism. Ito naman po ay yung recovery of traditional religious values and beliefs within society. This can be seen in movements promoting strict adherence to religious doctrines and values. Then lastly po is yung civil religion. Ito naman po nagre-refer sa incorporation of religious symbols and rituals into the public sphere to create a sense of national unity and identity po. Then ang example po nato is yung paggamit ng religious language and political speeches and ceremonies para mas ma-emphasize yung national values and beliefs. In globalization and religion, we have televangelism, and let's know what it is. Sa televangelism, ito ay inoorganisa ng mga evangelist na bumibili ng oras sa mga lokal na istasyon sa Christian networks at cable channels para mamuno at mag-alok ng espiritual na paggabay at upang makalikom din ng pondo para sa mga nakalaang proyekto nila. At sa pamamagitan ng televangelism, na ipapakita dito na ang globalisasyon at relihiyon ay magkakonekta. Nakikipagkalakalan sila sa mga istasyon upang palaganapin ang kanilang relihiyon nang sa ganoon ay marami silang mahikayat na maniwala sa kanilang pinaniniwalaan. Peter Bayer, 1994, identified three key impacts of globalization on religion: the idea of particularism, universalism, and marginalization. In particularism, religion has increasingly been used as an avenue for anti-globalization activity. According to Bayer 1994, the idea of particularism is a particular group is different from others by their culture and by their belief. For religion, it is their way to resist globalization that leads to some conflicts in the world, mostly in politics. Isa sa mga halimbawa nito ay kapag nagpropose ng isang batas ang gobyerno na labag sa teachings and rules ng simbahan, magkakaroon talaga ng conflict dahil tututol sila dito. Next is universalism. The major religions have increasingly focused on what unites them. The idea of universalism is globalization connects people and groups in the society despite of their differences. Bayer 1994 said that through global communication, some conflicts were lessened through understanding and cooperation. They make an effort to work and share together. Some religions are focused on what they share in common, but there are still some religions that only focus on what makes them different. Ang pwede sa maging isang halimbawa nito ay human rights. Lastly is marginalization. Bayer also notes that religion is increasingly marginalized in contemporary society. Marginalization is something that becomes unimportant. Bayer stated that in this modern world, religion is not the main focus of some people, but this view is more applicable to Eurocentric.
and it could be impacted by globalization as well as the other social changes. Ang pwedeng maging halimbawa nito ay ang pagtanggal ng mga prayers sa mga eskwelahan sa ibang bansa upang maging neutral sa ibang paniniwala. That's all for Group 6 reporting. Thank you for listening.